Good evening guys from my side. And first of all, sorry kayo sa ranting ko kanina kasi sobrang inis ko talaga. Alam mo yung inis ko na hindi ko talaga pwedeng pigilin. But anyway, I will try my best na i-ignore yung mga bashers na yan. But kasi ako lang din naman ang apektado. Pero di ko talaga napigil kanina. Nanginginig ako sa inis. Anyways guys, sure ako napanood ninyo yung vlog ni Chris na kanina. At 2 beses ko siyang pinanood dahil gusto kong labis bang maintindihan kung ano yung sinasabi niya, ang problema niya sa sarili niya. Si Chris na kasi, labis siyang naapektuhan sa kahirapan ng buhay nila. Kaya parang pakiramdam niya, pasan niya yung daigdig pero hindi niya alam na marami pa siyang kasama. Parang inako na niya lahat yung hirap ng buhay nila at gusto niyang ma-resolve lahat at mabigyan ng lunas para maayos ang lahat. Dahil Krishna, kuhang-kuha kita, intinding-intindi kita. Dahil ako man sa sarili ko, pag may problema ako, gusto kong matapos lahat kaagad-agad at gusto ko din ma-resolve lahat kaagad-agad. Pero may kasabihan tayo dahil na kahit anong gawin natin, kung hindi pa time, hindi talaga yan mangyayari. Kaya kalma ka lang at mag-pray ka sa oras na hindi ka makatulog dahil yun nga, sa edad mong yan, hindi mo pa maramdaman tong nararamdaman ko na hindi ako makatulog sa gabi paminsan-minsan. Dahil gustuhin ko mang matulog, yung isip mo kung saan-saan gumala, sabi mo eh. Pero, rest assured dahil na naintindihan ko na ang problema ngayon na hindi talaga yan matapos-tapos. At ang problema, habang buhay tayo, nandyan lang talaga yan. Problema talaga yan. Ngayon, bata ka pa. At huwag mong hayaan yung sarili mong ma-depress ka sa problemang yan. Dahil kung tutuusin, kumita ka na sa pagbablog mo kahit papano, kaya ka nga nakatulong sa pamilya mo. With that, dapat mo yan ipagpasalamat ni Papa God. Ngayon, mag-pray ka na lang nang bigyan ka ng katahimikan, bigyan ka ng peace of mind, na matanggap mo lahat yung mga pagsubok na yan. Alam mo noon, yung prayer na serenity prayer, nakita mo ba yan? Yung Lord grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Yun talaga ang prayer ko pagka naguguluhan ako. Kaya ugaliin mo na makipag-usap ni Papa God. Ugaliin mo na ikonsulta mo sa kanya lahat dahil hindi mo talaga kayanin ang problema ng mundo. Kahit pa sabihin mong problema mo yan sa pamilya mo, hindi mo yan makakaya dahil mag-isa ka lang. Pero kung tawagin mo si Panginoon, masolve yan at magkaroon ka ng calmness sa puso. Kaya ako napakomment dahil nag-vlog ka rin naman tungkol sa worries mo, sa problema mo, sa naramdaman mo. Nasabtan yung ka na ako kaya ako dumaan ako sa maraming problema pero kinausap ko si Papa God. I'm holding on sa Panginoon dahil yun lang siya ang makatulong. Pero sa mo naman, sa side mo naman, may kinita ka naman hindi naman na ikalma mo yung sarili mo dahil hindi naman na ikaw o kayo, pamilya mo nagugutom na. Kaya mo nang bumili ng mga pagkain na gusto ninyo. At least hindi na katulad noon na hirap talaga. Kaya ikalma mo yung sarili mo dahil huwag mong pasanin ang mundo. At take it one day at a time. Ikaw na rin na nagsabi na nandyan yung kapatid mo na nakaalalay sa'yo. Mag-usap kayo, minsan kasi kailangan ninyong i-enjoy yung pagkabata ninyo eh.
Wag na lang, wag naman yung lahat na lang problema ang tingnan mo. Wag ganun. I-enjoy mo yung sarili mo, yung mga sarili ninyo. Wag niyong pukusan yung problema dahil ang problema dahil my goodness, mamatay na lang tayo, nandyan pa yung problema na yan. Kaya ingatan niyo yung sarili ninyo, mga bata pa kayo. At marami pang problema kayong dananasin sa buhay. Hindi pa yan. Kaya ikalma niyo sarili ninyo and take it one day at a time. Yung problema mo sa kapatid mong pabahay, ganito, ganun, nandyan na ako, naintindihan ko dahil naghalo yung awa mo eh. Pero, hindi mo yan magawa sa isang bisis lang. Kaya, dahan-dahan lang dahil, dahan-dahan lang. Mangyari lahat yan, basta mag-pray ka lang palagi. Ang mahalaga, hindi mo mapababayaan ang sarili mo. And at least, nandyan naman si MJ na nakakatulong sa'yo, nakakaunawa, nakakaintindi. So magtulungan na lang kayo. Sa totoo lang dahil kaya nga namin kayo pina-follow dahil naintindihan namin yung kalagayan ninyo. Gusto namin kayong lumago, gusto namin kayong magkaroon ng buhay na nararapat sa inyo. Dahil nakita namin ang kasipagan mo, kasipagan ninyong magkakapatid. At talagang nagmamahalan kayo despite sa hirap ng buhay. Kaya, huwag mong biglain, huwag mong sagupain ang problema ng isang bisis lang o isahan lang. Dahan-dahan yang dahil ang problema hindi natatapos. Nandyan at nandyan yung problema. Kahit may pira ka na, mamroblema ka pa rin sa ibang bagay. Kaya, rest assured, hindi matatapos ang problema. Kaya kumalma ka. Dahil pag sarili mo ang napabayaan mo, yan ang pinakamalaking problema. Kaya mag-ingat ka palagi. At si Inday Ugdot naman nandyan palagi sa'yo. Napakaganda ninyong bata. Napakaganda lang ninyong panuuri na nagmamahalan kayo. Kaya dahan-dahan lang dahil masolve din yung problema na yan. Mangyaring magkaroon ka ng peace of mind. Yun lang ang ipanalangin mo sa Panginoon na He will grant you the serenity to accept the things that you cannot change. Courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. Kaya for now, Day, hanggang dito na lang muna. Ingat kayong dalawa.